una kong training, pag South, Chaong. Ayoko kasi na malapit. Yung site nila, beyond talaga doon sa natatanong nila kasi sabi nga, according nga sa mga theory, na ang ibon is 10 times halos o 3 times ng sighting natin. Para doon na rin matitest yung galing ng ibon. Tapos depende sa pag-uwi nila, yung meal nila. Kunyari, pag first lap ng derby, ako yung nasusunod sa ibon. Dapat yung ibon ang nasusunod. Lalo na mga bagong pansier. Pag nasabihan, maganda to, yung Wakamoto, isusubo mo, gaganahan to, kumain. Eh, lakas na palang kumain ng ibon. Sinubukan mo pa. Ngayon, lalo siya tumakaw. Nag-overweight siya. Diba? Yun mga example. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Michael Mero Flores, Pigeon Pansier ng St. Joseph 7, Marinig, Cabuyao, Laguna. Maraming salamat sir, unang-una sa pag-unlock ulit na makapag-lot visit sa'yo. Yan sir, ikaw po, paano mag-prepare ng mga kalapati mo bago sila isabak sa training? Bago mag-training, syempre pa-low play muna tayo dahil batas pa sila. Ang ginagawa ko sa kanila, talagang pinupukpok ko sa low play. Para once na pumasok na sila sa training, nandiyan na yung stress nila eh. Yung hawakan mo na silang totally, titignan mo yung body gesture nila, tapos isasampa mo sa truck, gabi mo sila dadalhin, umaga sila lilipad. So, malaking stress sa kanila yon. So, ang ginagawa ko doon, bago pa lang mag-umpisa ng training, minsan, sinasagad ko na sila lumipad. Yung the day na yon. Para pagdating sa truck, tahimik na sila dahil pagod sila. Para mabawasan masyado yung stress nila. Kasi pag once na malakas sila, eh malapit lang naman ang bitawan. Ang gagawin niya sa loob, magpupumiklas, magtatalon, manggugulpe, pagka. Kaya pag-release, doon naman tatama yung stress nila. Hindi katulad nung medyo pagod sila nung maghapon, namamahinga na lang sila sa loob ng truck. Para pag-release ng umaga, doon naman ilalabas yung strength nila. Second toss, nag-a-adjust na yung ibon. Para tayo natututo mag-basketball, una pag ako ng bola, hindi ka pa marunong mag-dribble, sa susunod, ma-dribble ka na. Parang ganun din. Yung proper ng pagtitraining sa kanila, tinuturo mo sa kanila yung mga self-behavior nila pagdating na sa track. Parang ina-adjust mo sila na huwag sila may stress. Actually ako, ang una kong training, pag South, Chaong. Ayoko kasi na malapit. Gusto ko, sinasagad ko ng 30 para yung site nila, beyond talaga doon sa natatanong nila. Kasi sabi nga, according nga sa mga theory, na ang ibon is 10 times halos o 3 times ng sighting natin. So malayo na yon. Sa location ko, siguro ang Makiling eh, masyadong malapit sa kanila. So pag tinos mo sila sa Chaong, eh kilala naman nila yung Makiling. So malapit lang din yon. Tapos pag north, Baliwag. Ayan, ganyan kalayo. Para doon na rin matitest yung galing ng ibon sa unang toss mo. Hindi ka tulad ng malapit, kakalad ka rin lang. Tapos makakauwi. Kumbaga ang ibon mo, pagdating ng malayuan, ng training, ang pumasok lang sa isip niya at ang naging strategy niya ay sumabay lang na sumabay. Doon nagkakaroon ng problema. Yon, maraming salamat po, sir. Ay, pagdating naman po, sir, pag malapit na yung derby, anong ginagawa niyong adjustment na? Actually, bago mag-derby, gumagamit na ako ng enhancer. To maintain their strength, para hindi sila ma-stress o may panlaban sila. Katulad nga ng isang atleta, bago mag-umpisa ang laban, nag-i-ensayo ng mga ganda, kumakain ng tama, nagpapahinga ng tamang oras. So, gumagawa rin ako schedule ng gano'n. Yung pagkakasunod-sunod, tapos depende sa pag-uwi nila, yung meal nila. Kunyari, pag first lap ng derby, ang uwian is 10. Mag-a-adjust ako ng patuwa sa umaga. Instead na alas 7, or morning talaga, ginagawa kong 10. Ang basihan ko doon, para lang sa akin na, instinct ng ibon, kakain na sila ng ganung oras. So sa first lap, talaga nag-a-adjust ako niya, palayo ng palayong morning lap. Pero pag lumagpas na ng 11, ang pauwian, binabalik ko na ng morning. Ang second kain nila, 11. So, tinatandaan din siguro ng ibon. Sa akin ganun eh. Kasi pagdating nila, alam na nila eh. Kakain at konting patulog mo lang
pasok na sila eh. Kasi usually nilang ginagawa everyday, yun yung routine nila. So, isa yon sa training na ginagawa ko bago mag-derby. Secondary, yung supplement, additional supplement, especially those weak, kung tawagin. Yung may sa tingin natin, yung katulad ng pag nagpapaluploy ka, saka yung upon training, medyo weak siya, mabilis siya nagsusunod ng katawan, yun ang additional kailangan ng supplement. Pero yung prevention, katulad ng antibiotic, nililes ko na yan eh, pag malapit na sa derby. Nahihirap. Kasi pag nagpasok ka pa ng antibiotic bago mag-derby, parang yung lakas nila nang babawasan. Kasi, di ba, pinurga ka. Ganon, example, manlalambot ka pa. Dapat, continuous lang. Ang mga pinupurga na lang siguro, yung talagang hindi na nag-expand ang katawan. Ang gagawin ko doon, isang training, wala siya. Hindi ko siya sasama. Doon ako magpupurga. Kaya pag may chance na yung buong team, pwedeng itigil muna ng training ng 2 bitaw kasi halos magkadikit naman yun sa pangatlong bitaw. Ginagawa ko rin yun. Pupurga muna ako bago magpasok ng derby. Para may adjust ko yung katawan nila or kung kailangan talagang i-deworm, conquer out, lahat. Anti-parasite, paligo. Gagawin ko na dun sa week na yon na i-stop ko muna sila bago mag-derby. Para mag-prepare ko sila bago mag-start yung derby. Kailangan nyo para ma-monitor mo din sila. Kasi hands-on ako eh. Ayoko nung ako yung nasusunod sa ibon. Dapat yung ibon ang nasusunod. Maraming magsasalita dyan, mali. Pero para sa akin yun ang tama. Kasi ba't mo ipipilit ang gusto mo na hindi kailangan ng ibon? Kung ano ang kailangan ng ibon, yun ang ibibigay mo. Tatanungin mo kung bakit. Paano yun? Nagsasalita yung ibon sa pilosopo. Hindi po, sa observation nyo po yun. Example, malaki na yung ibon, maganda na yung health niya. Kailangan mo pa bang i-deworm? Isisiro mo yun pag dineworm mo. Or kanyari antibiotic. Parang ibabalik mo siya sa umpisa. Ang kailangan mo lang yung mga week na ibalik sa zero para i-condition mo ulit. Tapos, enhancing yung mga multivitamins. Sino pa ba yung kailangan mag-multivitamins para mag-gain nila yung proper training nila mag-achieve sila ng good muscle para sa pagdating ng derby. Yun lang ang ginagawa ko. Observation ang mahalaga. Kasi pag sinubukan mo ng supplement, tas okay na yung katawan niya, ang tawag doon nasusunog. Nasusobra siya ng gamot. Tapos magtataka ka, ba't hindi umuwi ang ibon ko? Ang ganda-ganda ng katawan. Kasi nabigyan mo siya ng supplement ang hindi niya kailangan. Kaya ang tawag ko nga doon, observation muna, bago bigay ng kung ano-ano. Kaya nga, ang ibon na masusunod, hindi ikaw. Kasi yung observation mo, kaya siya nasusunod. Hindi naman siya nagsasalita. Yun ang kailangan niya. According sa observation mo. Kasi katulad natin, lalo na mga bagong pansier, pag nasabihan, maganda to, yung wakamoto, isusubo mo, gaganahan to, kumain. Lakas na palang kumain ng ibon. Sinubukan mo pa. Ngayon, lalo siya tumakaw. Nag-overweight siya. Di ba? Yun mga example. Ang multivitamins, okay lang yun. Ang gagawin mo lang doon 2 times a week. Water-based lang naman. Huwag ka na magsusubo kasi additional stress ng ibon. Maraming style o program na pwede mong gawin. Basta mag-base ka sa ibon. Actually ako, bilang panser, since 2015, I was started 13. Nag-champion ako 2015. Lahat ng experience ko yun at mga ginagawa kong program, talagang base lang sa ibon. Hindi ako yung pinipilit ko yung sarili ko na eto ibibigay ko. Hindi po. Every time naglilipad ako, every time nagde-derby ako, para akong newbie. Inaaral ko kasing ibon. Hindi ako yung nasusunod na nagbibigay ng program sa ibon. Yung ibon, ang pinag-aaralan ko kung ano ang kailangan niya. Yun, tama. Ganun yung kaigsi. Yan, maraming salamat po, sir. Yan, sir, ano naman diskarte mo pagdating na nung derby? Yan ang mga madalas mong ibigay sa ibon mo, sir. According sa may observation nyo, B-complex, lagi kong binibigay. Lalo na sa mas maliit ang katawan or mas mahinang katawan. Kumbaga, pag hinipo mo, medyo
shaggy yung katawan niya, medyo malambot na hindi malaman yon. Binibigyan ko supplement, try lang. Tapos pag uwi nun, depende sa uwi niya, observation mo, pag uwi niya, okay ba yung feeling niya, hindi siya yung tumataas yung balahibo, hindi siya pagod, okay na yun, pwede mo i-continue. Pero pag ang ibo mo dumating at nagpapaikot-ikot ang lakas, bawasan mo muna. Tapos pangalawa, tignan mo yung kill, yung sa gitna, yung buto. Pag nagba-violet yan, medyo nasusunog, kung tawagin natin. Mag-less ka ng supplement. Pwede mo siyang iiwalay muna sa cage. Pag nagbibigay ka ng supplement, kaya palabasin mo muna siya, ganun lang. Para makapag-adjust. Ang ginagamit ko lang naman B-complex, Super B12, sa maintenance ng herbal, malunggay, daon ng guyabano, pag kailangan talaga. Kasi minsan kailangan yun sa pagkakabasa ko sa mga ingredients no, isa sa kailangan yun. Pag pagdating sa mga lalamunan, sipon, para yun nga pala, the best. Dapat monitor nyo ang trot ng ibon nyo sa kanasal.